fantastic morning! Ako po si Dan Henry Tolentino, isa po ako sa mga Senior Field Vice Presidents and Millionaires Club member po dito sa iFern. Isa po ako sa mga uplines nyo po dito na makakatulong nyo po gawin si iFern. So since bago ka pa lang, welcome po sa iFern and congratulations! So binigyan ka ni upline mo ng iyong username and password po. So, punta ka sa iyong cellphone or laptop at mag-login ka muna sa dashboard mo. Punta ka sa website na www.i-fern.com/accounts/login. So, may link na po dyan. I-click mo na lang at mag-login ka na. Tuturuan kita paano ba yung unang member ng iFern mag-navigate sa dashboard na yan. Okay? Tara! Fern, pwede ka na mag-login. So, using your username and password, enter mo lang yan. So, here, may mga anti-Kamada policy lang tayo. I agree lang. Now, makikita mo first and foremost yung mga announcements, mga latest advisory po ni iFern. So, pwede mo namang i-close yan. Now, sa homepage mo, this is your dashboard. Okay? Ito yung dashboard mo. Dito mo makikita lahat po about your dashboard, yung summary po niya. Okay, you can see your account, makikita mo yung rank mo, no, mga important advisories, announcements. Dito mo makikita kung ilang points ka sa left or right. Dito mo makikita yung mga e-points mo. Again, yung ibang accounts mo nandito din. Again, the summary, no, ng business mo sa iFern. Dito mo makikita yung mga commission mo. Kung magkano yung today na commission mo and yung accumulated mo na commission. Okay? So dito mo rin makikita, no, yung maximum cycles mo, which is for my rank is 20, and kung ilan na yung total cycles mo for the day. Dito mo rin makikita yung monthly maintenance mo. Maintain ka ba last month and maintain ka na ba this month, no? And of course, dito mo rin makikita again the summary ng pag-rank advance mo, kung ano na yung completed na para makuha mo yung incentive mo sa iFern. Okay? So, yung other accounts mo, makikita mo naman dito sa view accounts and yung mga resources. So, nandito yung mga announcements, andito yung mga documents like yung mga FDA documents. Andito po yung mga iba't ibang mga forms kapag magre-reimburse ka ng iyong mga biniling luxury items, mga Jordans and whatsoever. Oh. And of course, again, the summary ng mga cycles mo, summary kung ilan na yung mga na-direct mo and kung magkano na yung GSR mo. At the bottom part, pinakailalim, nandito yung mga latest downlines mo naman. Okay? So, 20 yan na latest downlines mo starting from the recent registration date nila. Dito mo naman makakapag-purchase ng mga packages, makakapag-reorder, i-check mo yung mga codes ng packages and reorders mo at yung mga pending transactions mo. So, pag kinlik mo yung packages, dito tayo makakapag-purchase ng bagong package para sa bago mong downline. For standard, premium, and premium plus. For reorders naman, dito tayo makakapag-reorder, no, ng ating mga products. Kung gusto mo ng mga Fern D, Fern Active Milk, and all of our products, yung iba't ibang mga tickets nandito na rin. Mga t-shirts ng iFern nandito din, as well as mga magazines, Go Negosyo Book, at iba pa. For transaction listings, dito naman po natin makikita lahat ng transaction na binili po natin, whether package po yan or reorder. So, nandyan po yung date niyan, kung kailan mo tinransact. Yung expiration date po, yan po ay para sa mga codes na kailangan para mag-encode or maintain. Andyan po yung sales invoice number, the transaction number. Andyan kung reorder ba yan or package. Okay? Nandyan kung magkano, kung i-deliver ba yan or for pick up sa office, paano mo binayaran at anong address mo. So dito sa action, pwede mong i-view detail yan para makita mo yung mga activation code and yung security code. So dito mo makikita again kung dito mo makukuha yung mga codes pang maintain. Okay? And of course, dun sa pending transactions naman, yan po yung mga hindi pa nababayaran or may problema, no, dun sa pagbayad po natin, no? So kaya wala pa siyang sales invoice number, ibig sabihin hindi pa talaga siya bayad, no? So kung may transaction ka man lang na ginawa tapos nawala bigla, hanapin mo either nasa pending yan, kung naging complete na sa transaction listings yan. So itong network naman, dito mo makikita yung buong organization mo. So nakakategorize to ng binary or unilevel. So most usual
is binary para makita natin kung nasan yung bago nating downline. So ito naman lagi ang pinipindot para makita mo yung genealogy ng inyong organization, yung graphical. Pag kinlik mo yan, lalabas po kung paano nakapwesto lahat ng accounts mo at lahat po ng downlines mo. So dyan mo makikita saan ba sila nakalinya na account. So left and right lang yan at clickable po lahat yan. So for example, kapag kinlik natin itong si Luke Tolentino, makikita mo yung information niya dyan. Makikita mo yung points, kung ilan po yung may points sa left and right niya. So right now, for this example, meron siyang 101,250 business unit value sa kanyang right side. So pag dinivide mo yan sa 150, malalaman mo na kung ilang points yung nasa right side niya. Okay? So yung iba naman, dyan mo na makikita yung unilevel. Ito na yung listing. Okay? Listing lang yan ng unilevel. No? Dyan mo makikita lahat yan. Dito mo naman makikita kung paano ka makapag-code activation kapag i-maintain mo na yung account mo. So, click mo lang yung code activation. Nandyan yung activate code. Pag nakuha mo na yung activation code and security code ng product na purchase mo, ilagay mo lang dyan. Then, of course, yung buwan. No? So, for example, today is January 16. Lagay mo lang today, January 16. Then, i-process mo na yung activation. Okay? So, mag-error yan kapag may mali ka lang sa codes. Then, kapag na-encode mo na, makikita mo dito sa right side kung na-maintain ba siya at kung magkano. Sa ilalim naman niya, makikita mo yung history, no, na na-activate po na codes. Kailan ba siya na-activate at ano yung mga activation code and security code. Okay? Sa ilalim naman nun is yung activation history. Again, dito mo makikita, no? Ilagay mo lang yung date kung kailan. Kung nag-maintain ka ba within December or within November or kung kailan man. So for example, from December 1 to December 31, kapag nag-generate ka, makikita mo lahat ng codes na minmaintain mo. Next is makikita mo naman yung downlines activation history. Dito mo naman makikita kung sino na po yung mga nag-maintain na mga accounts nila. So for example, January 1 hanggang January 16. Sino na kaya mga nag-maintain na downlines ko na nakakabit dito sa number 1 account ko? So pag nag-generate ka, makikita mo na iba't ibang mga downlines mo. Sino na ba yung mga nag-maintain at magkano yung maintain nila? Okay? Then, makikita mo naman yung encashment. Ito naman yung nakaka-excite. Dito mo naman makikita kung paano mo mag-encash ng iyong mga earnings, mga commission mo. So dito mo rin pwede i-enroll yung ATM mo. So dito, sa ngayon, limited pa lang yung mga bangko na pwede mong i-enroll sa iyong dashboard para makuha mo diretso sa iyong bangko yung mga commission mo. So you can use your BDO account, East West Metro Bank or RCBC. So ilagay mo lang yan, yung account number mo, ano ba siya, savings, and then ilagay mo lang yung password mo sa iPhone and then i-enroll mo na. Usually mga one month usually ang processing time po nito. Okay? Sa transaction uli, encashment, makikita mo yung ATM status. Kung ano yung status na po nung pag-enroll mo ng ATM mo. So, in-enroll ko po yung BDO account ko dito sa aking dashboard para makuha ko ng diretso sa BDO ang earnings ko. Dito, balik tayo sa encashment. So, dito mo naman marirequest pag may i-encash ka na yung commissions mo. Okay? So, may withdrawable amount ka dyan. Ilagay mo lang yung bank type mo dito, local. Ilagay mo lang kung magkano ang gusto mong encash. So, for right now, example lang po ito. Amount is 7,682. Pag nilagay mo yung amount, automatic na po lalabas dito sa right side kung magkano ibabawas na tax, magkano yung processing fee, at magkano yung makukuha mong neto. No? So, yung type naman, ilagay mo lang kung gusto mo cheque or encashment. So, kung cheque yan, lalagay mo lang yung password mo, then go. Kung ATM naman, ilalagay mo lang yung account. So, yung naka-enroll yung video ko, ma-click ko siya. So, ganun siya. No? So, for encashment, dahil taga Laguna po ako, for pick up po ito sa Manila. Pero yung mga malalayo po sa Manila,
siniship po ni iFern yung cheque sa address po na naka-register. So again, since taga Laguna lang po, malapit sa Manila, for pick up po ito sa office. Okay? Next, balik po tayo sa encashment. Transfer to transaction wallet naman po. So dito naman, pwede mong i-transfer po yung mga commission mo sa e-wallet mo. So for example, ita-transfer natin tong 7,682 sa e-wallet natin. Ano yung e-wallet? Yan po yung pwede nating gamitin pambili ng products, pambili ng packages. No? So, ganun din po, babawasan niyo ng 10% tax and processing fee. So, magkakaroon ka na ng 6,713 na nasa e-wallet. No? Yung e-wallet yung pwedeng ipambayad again na diretso na po sa inyong mga products and packages. Okay? So, balik tayo doon. Encashment history. No? Dito mo na makikita kung ilan na po yung pina-encash mo, no, ng mga cheque, ng mga ATM. Alright? So, balik tayo sa transaction. Sa e-points naman po. So, dito mo naman makikita yung mga items for e-points mo naman. So, dahil may e-points ka na, every 5th cycle, magagamit mo yung e-points. Ito, pambili po ng products. Okay? So, mapapansin mo yung e-point value ay kaparehas po ng ating SRP. Okay? So, yan po yung isa sa mga safety nets po ng ating company. So, balik tayo sa e-points. Pwede mong i-enroll yung Petron card mo dito. Kung meron kang Petron card, e-points uli, convert mo naman yung e-points mo. So, dito mo naman mako-convert. Pag naipon niyang mga e-points mo, pwede kang pumunta ng Baguio, pwede kang bread and breakfast sa mga hotel, pwede mo pang reimburse ng mga airplane tickets, pambili ng Jordans, mga luxury items, and even Sodexo. No? So, for example, sa Sodexo, no? Sodexo GC. Pag nilagay ko quantity 1, may lalabas po dyan. So yung total e-points po na mababawas, no, sa akin ay 4,000 e-points at may convenience fee na 200. So total e-points na mababawas sa aking 123,000 e-points ay 4,200. Ang makukuha kong gift check or gift card ay 500 pesos worth. Ganun po siya. So, lagay mo lang yung password mo dyan at mag-proceed ka. Okay? So, dito sa ilalim naman yung mga history po ng paggamit ng e-points. So, dito ginamit yung e-points ko sa pagbili ng ticket ng Clarice concert. May Jordan, diba? May reimbursement, no? So, ito na po yung mga dati pa. Okay? So, balik tayo dun sa e-points again. Consolidation naman po. So, para ma-consolidate, makikita mo naman dito, pwede mong pagsama-samahin kasi yung e-points sa isang account lang. No? For example, gusto mong pagsama-samahin lahat ng e-points mo sa account number 1 mo lang. Pwede mong i-transfer yung e-points na nasa account 2, account 3, account 4, 5, 6, and 7 mo into account 1. No? I-click mo lang tong transfer na ito. Okay? Na dito naman nasa ilalim kung kailan ka nag-consolidate or kailan mo inipon sa isang account yung mga e-points mo. Next, balik ulit tayo sa e-points. Transaction history. No? So, dito mo naman makikita kung kailan ka nag-transact ng mga e-points mo. Saan mo ba ginamit yan? No? So, for example, last December 2, no, nag-redeem ako ng e-points worth 3,390. So, ano yung mga products na yon? Kape, iFern Coffee. Okay? So, balik tayo. Diyan mo makikita yung e-points transactions. Balik tayo sa e-points. Earned naman. So dito, mga e-points earned, makikita mo naman dito dahil New Year na po, kaya isa pa lang ang lumalabas dyan. Okay? So ganun po sa transaction e-points. Now, gift certificate. Okay? Ano naman ito? So dito mo naman makukuha yung mga redeemable mo na gift certificates. No? So, for pick up, yun naman usually ito or pwede mong ipa-ship. Pero mas maganda pick up para makapunta tayo sa opisina. Ilagay mo lang kung magkano yung i-redeem mo na gift certificate. So, I believe wala pa tong pwede na gift certificate. Tama, no? So, I believe tama. Yan. So, mali. Okay. So, kailangan, no, ito mataas na value para makapag-redeem ka ng gift certificates mo. Okay? So, yun na po yung ating transactions, no? 4P. Okay, so, ito yung bagong-bagong pag-upgrade sa ating marketing plan. So dito tayo makapag-generate ng 4P codes.
Okay? So yung mga codes po ng inyong mga produkto, pwede nating gawing 4P account or isang account na pwede nating ilagay sa ilalim ng organization natin, no? So, dito mo makikita, no, yung number of 4P accounts to generate, ilan ba i-generate mo. Dito mo ilalagay yung activation code and security code, no? Pwede mong gawin yan isa-isa or pwede kang mag-auto add. So, pag marami kang products na in order, no, marami kang products na again reordered, pwede ka mag-auto add. Pag nag-auto add ka at sapat yung mga point values ng iyong mga products, automatic lalabas po dyan lahat po ng activation code, security code at magge-generate po, no, ng isang 4P account yan. Okay? Pag nag-generate ng 4P account, yan lang po yung ibibigay nyo kay upline. Okay? Hanggang dun lang po yung gagawin natin regarding po dito sa 4P, no, account po. No, pag nag-generate na po ng code, yung code po ang ibibigay nyo kay upline para siya po yung mag-encode niyan, no? So dito niyo naman makikita yung listahan. Babalik po sa 4P codes, no? Listahan ng mga codes na ito po yung sinasabi kong codes na ibibigay po kay upline, yung activation code and security code, no? At ito nga po ay pwedeng gamitin na panglagay sa ilalim ng inyong mga organization bilang isang account. Okay? So, ganun po kaganda yung ating 4Ps. So, hanggang dun lang po ang pwede nating gawin dito sa 4Ps. Yung iba po, si upline na po yung bahala dyan. Kinlik nyo po yan. Ang makiklik nyo lang po dito ay documents. So, pag kinlik nyo po yung documents, dito nyo na po makikita yung ating FDA approval ng bawat product po natin. Yan po yung mga certificates ng approval from FDA. So, mada-download nyo po yan. Mapapakita nyo po sa inyong mga prospects or guests or even sa ibang bansa. No? Usually kasi yung mga bansa naghahanap ng FDA approval ng mga produktong dala-dala po natin. Okay, yung mga flyers, wala pa naman laman yan. Sa others po, dito nyo po makikita yung mga latest memo po ni iFern, yung mga policies po natin and procedures, yung mga advisories po natin, okay, mga business portfolio. Nandito po yung Revolutionary Business Advantage na PowerPoint, but I believe hindi pa po ito talaga updated. So, hingin nyo po kay upline yung updated. At dito nyo po rin po makikita yung mga forms, no, para ma-reimburse po natin yung binili nating Louis Vuitton, binili nating mga luxury items, binili nating sa hotel, accommodation, sa airplane, okay? Sa mga furniture, no? Sa mga kung saan niyo po ginamit, no, yung inyong mga incentives po sa pag-rank advance ninyo. Okay? So yun lang po, yun na sa resources. Bagong iFern distributor. Una, pumunta ka muna dito sa my profile mo. Then, i-verify your account. Okay? So, dito po, mag-upload ka ng isang valid ID according po dun sa listahan natin. So, for example, yung driver's license mo, i-upload mo lang yung mismong ID po dito. Then, mag-selfie ka na hawak mo yung ID, upload mo naman dito. Then, click mo lang yung upload. Pag na-click mo na yan, lalabas po dito sa taas, your ID has been received. At ito na po. Hintay na lang po natin ma-validate po ng ating customer service associate yung inyong verification. Gusto mong bumili ng mga produkto natin, punta ka sa store, tapos reorders. Ngayon, ito, may lalabas dito muna, your member activation setup is manual, pero kung bago ka pa lang, ang lalabas dyan, ang setup mo ay automatic. So don't worry, no? Tanungin mo na lang muna yung upline mo para saan yon. Okay? So, mas maganda gawin mong manual, no? So tanong mo si upline, paano gawing manual yung activation setup mo? Now, magre-reorder ka na ng iyong mga produkto. So for example, gusto mo ng Fern D60s, no? Add to cart mo lang 'yan. Pag na-add to cart mo na, punta ka sa pinakailalim, view order. So makikita mo dito, pwede mong paltan kung gaano kadami. For example, gusto mo bumili ng 10 bote ng Fern D60s. So nandito po yung order total mo, proceed checkout, 'di ba? Parang Lazada lang. So dito may lalabas na notice diyan, pero ito pa po kasi yung notice nung kasagsagan po ng pandemic. Okay? So hindi na po usually nag-a-apply yan. Proceed ka lang. Nandito mo makikita yung mga terms and conditions po ng pag-order ninyo. So pwede mong paltan dito sa delivery mode, pwede mong ipa-ship sa address mo, or kung gusto mong ipa-ship sa ibang address, pwede rin naman. Okay?
So dito pwede mo rin pick upin yung mga products mo sa mismong office natin. So automatic na lalabas 'yan. Click mo lang yung I agree, then proceed checkout. So dito pwede mong reviewin, okay, ang delivery mode mo. Okay, nandiyan yung mga details mo. Okay? Tapos meron tayo ditong mga payment options. So pwede ka gumamit ng credit card or debit card. Okay, click mo lang 'yan. Pag lalabas diyan, ilalagay mo lang yung mga credit card details mo, mga number, mga expiration date, ganyan. Ngayon, yung OTC, ito naman po yung over the counter. Pwede ka magbayad sa mga 7-Eleven, sa bangko, sa online banking, no, sa GCash. Ito naman yung wallet or e-wallet, no. Ito po yung inexplain kanina, no, na e-wallet na pwede mo yung galing mga commission mo, ilalagay mo dito sa e-wallet at pwede mong gamitin yung e-wallet pambayad nitong mga gusto mong bilhin or pwede ring bank deposit. Now, kung bago ka pa lang, ang suggestion ko po na gamitin mo lang muna itong credit card at itong OTC. Okay? Sa pag-credit card, madali lang yan. Click ka lang ng click ng proceed, lagay ka ng mga numbers ng credit card mo, details, at okay na yon. Ngayon, pag over the counter, marami pong options yan. Okay? Idadalhin po kayo ni iFern, no, sa ating mga payment systems po. Paano ka makapagbayad ng over the counter. So dito makikita mo pwede ka magbayad sa iba't ibang mga payment centers natin. Ang pinakamaganda po dito is Dragon Pay kasi siya po ang may pinakamaliit na convenience fee, 28 pesos lang. Sa iba kasi malaki yung convenience fee niya. So pag Dragon Pay naman, marami din namang options po dyan. So baba ka lang dito, Pay Now, dadaling ka naman ni iFern sa isa pang page. Okay? Now, dito makikita mo yung 4,300 mo, may additional na 28 pesos na convenience fee. Now, pwede ka magbayad sa Dragon Pay. No, iba't ibang mga options naman diyan. So kita mo naman dito, pwede ka magbayad through GCash, no? Pwede ka magbayad through your mga online, no, banking like BDO, no, BPI, China Bank, Land Bank, iba-iba, PS Bank, no? Marami po. Okay? So, pwede ka rin na over-the-counter na bangko. Kung may malapit na bangko sa inyo, no, maikli lang naman yung pila, punta ka doon, pwede ka magbayad. At ito pa yung ibang over-the-counters. Pwede ka magbayad sa mga Cebuana, no, M. Luwilier, diba, sa Robinsons, no? Kung gusto mo magbayad sa SM, pwede rin. So, for example, magbabayad ka sa SM, click mo lang yung SM, tapos select. Okay? So, ang susunod na pahina dyan, ay ilalabas na page, ay yung mga instructions naman, paano ka makakapagbayad sa SM. Okay? So, nandiyan po yung mga reference number. Yung instruction po, i-click nyo lang po dito, view it online. So, ilalabas po dito yung instruction ni Dragon Pay, paano ka makapagbayad sa SM. Punta ka lang sa bills payment sa SM, ilagay mo lang yung biller's name, yung reference number, yung kung magkano yung babayaran mo, no? At may deadline din naman. Okay? So, 2 days from now yung deadline po. Okay, so pag nabayaran mo na yan, okay na, that's good. Sa mga ibang mga payment options like GCash, ganito rin po yung lalabas na instruction. Paano ka makapagbayad through GCash. Okay, may mga ganun, may mga reference number lang din, then mabilis lang din po. Ang bagong pay-in na downline. May bagong gustong magpa-member sa'yo sa iFern. So bibilan naman natin sila ng package nila. So, gamit mo yung dashboard mo, gamit mo yung iFern account mo, punta ka sa store, packages. Now, kung anong gusto niyang package, depende sa kanya, i-add to cart mo lang. For example, Premium Plus, then baba ka uli, view order, then view order summary, okay, proceed ka lang. Now, makikita mo yung summary ng order mo, ang ilagay mo na lang dito sa delivery mode, pick up sa office para wala tayong babayarang shipping fee. Then, proceed checkout ka. So dito mo makikita yung payment options natin, kung credit card ba yung ibabayad niya. I-inform mo lang na may 3.5% na convenience fee. No? Ngayon, kung cash naman or transfer, no, pwedeng over the counter. So pwede mo i-click yung over the counter at dito mo makikita again yung iba't ibang mga options paano ka makapagbayad ng over the counter using online banking or over-the-counter cash transaction. So, ang the best na pipiliin mo dito again is Dragon Pay kasi yan ang may pinakamaliit na convenience fee. Kita mo dito, 28 pesos lang. Okay? So, baba ka, then Pay Now. Now, papupuntahin ka naman sa page
ng Dragon Pay, ang babayaran mo sa Premium Plus, may additional 28 pesos lang. 'Di ba sulit? So yung source madami. Pwede kang magbayad ng online banking, BDO, BPI, iba't ibang mga bangko or over-the-counter na bangko. No? Iba't iba rin yan. Or kung cash naman yan, pwede kang magbayad sa iba't ibang mga payment options natin. Robinsons or even SM. So pag na-click mo na yan, may bibigay lang si Dragon Pay na mga instruction paano ka makakapagbayad dito sa SM. No, paano ka makapagbayad sa Robinson sa online banking. I-click mo lang tong view it online, tong instruction na ito. So mapapapunta ka dito, meron diyang reference number, may biller name, at may deadline pa nga, 2 days from now yung deadline po nan. Okay? So pag nabayaran mo na, okay na yung payment, make sure no na 66,528 po yung nailagay nyo. Balik kayo uli sa iFern na dashboard mo, then balik ka sa store, transaction listings, dito mo makikita sa pinakataas yung bagong transaction mo ng bagong package. No? So for example, itong package na ito, no? Itong na-transact ko nung last December 18, no? Meron siyang expiration na March 20, 2023, expiration niya ng codes. Okay? So, for example, yan yung na-transact mo na package. Punta ka lang sa view detail. Next, yung activation code and security code, i-copy-paste mo lang at i-send mo kay upline. Okay? Kasama po ng mga details ng bago mong downline, ng bago mong pay-in na nagpa-member sa iFern. Yung first name, middle name, last name, address, email, cellphone number, yung mga ganon. Isama mo tong activation code and security code. Kasi kailangan po yan para dun sa bagong member natin. Okay? So, yan po ay isang unique na code para po dun sa bagong member mo. Okay? So, yun lang po para sa mga pag-pay-in ng bagong members. Click mo lang yung credit card or debit card. Okay? So, may lalabas dyan, may convenience fee na 3.5%. Okay? So, proceed ka lang. At dito ko na papipiliin kung anong credit card ang gusto mong ipambayad, kung Visa ba or Mastercard. So for example, Mastercard, i-click mo lang yung icon ng Mastercard at papupuntahin ka na dito sa transaction information. Lalagay mo yung card number mo, expiration date, yung name na nakalagay sa card mo, no, yung verification number, and yung email address, then submit. Okay? So ngayon, pag minsan nagkakaroon ng error kapag credit card, although very rare, no, bihirang-bihira po mangyari. Minsan may mga oras lang po na pwede magbayad via credit card, pero hindi naman talaga siya nangyayari madalas, no? Minsan din po yung credit card hindi natin napapansin, nasa limit na, nagre-order tayo, nagka-error. Okay? So make sure no updated po yung credit card nyo, nasa well within the limits before transacting using your credit card. Okay? Pero ito po yung pinakamabilis, pinakamadali po na pambayad dito po sa iFern. So yun na, yung ating dashboard navigation. So at least alam mo na kahit basic pa lang ng pag-navigate ng dashboard mo. At least napakadali. Kahit nasan ka, kahit anong oras, pwede mo i-access yung dashboard mo. So kung may iba ka pang tanong, wag kang mahihiya magtanong sa akin or sa upline mo. Para hindi tayo magkaroon ng problem dito sa inyong dashboard. Okay? Just remember, no? Pagdating po sa encoding ng bagong miyembro ng iFern or encoding ng 4P accounts, kami pong mga uplines yung bahala doon. So again, mas gusto kitang tulungan. So I can't wait na ma-meet ka personally kung di pa tayo nagme-meet or makasama ka lalo dito sa iFern business natin. Again, happy networking, iFerntastic morning. Ingat po tayo lahat.